Hello guys! Good afternoon sa inyong lahat. Kakauwi ko lang. Galing akong ospital kasi nagpa-flu shot. Alam nyo naman dito, pa-winter na, parating na yung flu. So usually from September or October nagsa-start yung aming vaccination period hanggang November. Nagpabakuna na ako ng maaga para less hassle na at saka parang hindi ko na siya magagawa in the coming years, in the coming days kasi nga 'di ba magta-travel tayo papuntang Philippines this coming first or second week of November. Sandali lang tayo, it will just take like 14 days outside of the US. Pero ginawa ko na siya ng maaga kasi meron na lang akong time like less than 10 days or 14 days dito sa Amerika. So, nagpa-vaccine na ako para hindi na ako maghahol sa oras. Kasi dito, kapag hindi ka nagpa-vaccine, as per policy of our hospital, dahil machuchugi ka, terminate, agad-agad, kara-karaka, nakakaloka unless meron kang qualifying circumstances or justifying reason kung bakit ayaw mong magpabakuna ng influenza or flu vaccine. Anyway, nagmemeryenda lang ako ngayon. Alam nyo naman. Shalak! Coffee to everyone. Coffee, tea time kapag 3 o'clock at kapag off ko. Kinakain ko ngayon yung ginataang bilo-bilo na bigay pa ni Ate Ban. Sarap. At saka dates. Na-miss ko na yung Saudi. Nabili ko to sa Kroger for only like, $7 or $8. Dalawa ng ganito. Dalawa ng tab. Nasa 450 grams. Dalawa na siya, so 900. Nakakita ako sa Costco kanina, pero nasa $11 or $12 ata yung 900 grams. So sabi ko, mas maganda pa sa Kroger kasi buy one, take one doon. Dalawa na, $7 lang or $8 lamang. Siyempre, namimiss namin sa mga former or ex-Saudi nurses. Siyempre, always nating namimiss ang dates. Buti na lang available siya dito sa Jamaica. Kain tayo, guys. O yan. Nakikita nyo naman sa title ng video na to, mga inday. Ano lang to, sasabihin ko lang yung aking opinion on how you can prevent or at least lessen your stress on your first 6 months to a year nyo dito sa Amerika. Kasi based from my own experience, nakaka-stress talagang magstay or mag-work dito sa Amerika. It's a very challenging period for the first 6 to 12 months. So sasabihin ko lang yung yung na-experience ko kung papaano ninyo malelesen yung inyong stress dito sa Jamaica. Unahin na natin yung experience, mga beshi. Sa mga kakapasa pa lang ng NCLEX, okay, alam ko halos lahat sa inyo ay gusto ng bedside or hospital job dito sa Jamaica. O kaya kakapasa pa lang ng NCLEX pero ang tagal nyo ng nurse, 'di ba? Kasi karamihan sa atin ay hindi naman kagaya ko, hindi naman afford na mag-take agad ng NCLEX kara-karaka after graduation. Not unless pinagpala talaga kayo ng yayamaning mga parents, di ba? So in my case, it took me around after, kailan ba? Siguro mga 7 or 8 years ng pagiging isang nurse. 3 or 4 years sa Saudi Arabia bago ako nakapag-start mag-process ng NCLEX. Kasi napakamahal talagang mag-process ng NCLEX, di ba? So yon. Ang ko sa inyo, sa mga wala talagang hospital bedside nursing experience, as in totally wala, please lang, okay? Please lang, kapag na-hire kayo as a
nursing home or sa isang skilled nursing facility, wag nang maging choosy. Okay? Tanggapin na yan. Kara-karaka. Stepping stone lang naman yan para mapunta kayo dito sa Amerika. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag pumunta kayo dito sa, yes, na-hire kayo as a med-surg nurse, tapos yung experience ninyo ay OPD, or yung experience ninyo ay hindi siya tugma kung saan kayo na-hire, on your first 6 to 12 months, believe me or not, mag-a-adjust at mag-a-adjust kayo ng bonggang-bongga. Maghihirapan kayo. Yes, madali lang i-learn ang IV skills. Sometimes, after a couple of years, a couple of 3 to 6 months, madali nyo na lang yung male-learn. Madali na rin kayong makaka-learn kung yung mga routine ninyo sa unit na yan. Pero, ang pacing tsaka yung nursing attitude sa isang area of specialization ay napakahirap. As in, nakakaloka. Mahirap siyang, mag-adapt, kumbaga. So, if I were you, kung na-hire kayong nurse sa isang skilled nursing facility, please lang, tanggapin na yan. Exemption naman sa mga nasa OPD o kaya nasa isang non-bedside job, nasa Saudi kayo, kung meron kayong solid na 3 to 5 years experience, 6 years of experience, or 7, kapag na-hire kayo sa isang hospital, gora na. Kasi pagdating nyo dito mga beshi, mabubuhay at mabubuhay din yan. Yung inyong pagiging isang bedside nurse. Kung nag-med-surg kayo for 8 years tapos nagkaroon lang kayo ng gap ng at least 2 to 3 years or kaya 2 years lang yung gap ninyo, naku day, wala pang 2 buwan, wala pang 1 buwan day, buhay na. Pero kung wala kayong bubuhayin, 'di ba, na skills at wala talaga kayong alam, wag na day, 'di ba? Makontento na lang sa kung saan kayo na-hire. So, yun lang naman yun. Hindi ko sinasabing wag kayong mag-bedside nursing experience, pero ang sinasabi ko lang, mahihirapan kayo at tatambak ito sa mga problema ninyo or challenges ninyo on your first 6 to 12 months. So, kung walang bedside nursing experience, wag ipilit kasi masasaktan na kayo at mahihirapan kayo ng bonggang-bongga. Marami kayong adjustment na mararanasan dito sa Amerika on your first 6 to 12 months and ayaw nyong dumagdag pa itong clinical nursing experience or yung clinical job ninyo dito sa Amerika. Kasi isa to sa mga nakaka-stress din. Baka mapauwi pa kayo bigla. Charis, baka mapauwi pa kayo at ma-stress kayo, maparesign kayo bigla, di ba? Pinoy tayo, mabilis tayong mag-adjust, pero sarap. Kung may iwasan ninyo yung ganitong stress, iwasan nyo. Di ba? Pangalawa, eto, tungkol naman ito sa pera. Ang dami na namang maano nito, day. May imbiyer na sa akin. Pakialamera daw ako. Hindi ko naman daw pera. Hindi ko naman pinapakialaman mga beshi yung pera ninyo. Pera ninyo yan. Pinaghirapan nyo yan. No? Pinaghirapan ninyo yung paycheck ninyo. Pero ako, nagbibigay lang ako ng honest comment, honest opinion nang nakabase sa aking experience siya. Ayun. Eto, day. Mga beshi, pagdating nyo dito sa Amerika for the first 3 to 6 months or, 6 to 12 months, ito magiging problema ninyo ang mga bills ninyo. Una sa lahat, mga beshi, sa mga hindi pa nakapag-abroad or first time na mag-abroad, first time ninyong lumabas ng bansa as a worker,
You know? Tapos, ang punta ninyo ay Amerika pa, hindi kayo nakapag-budget ng bills sa, never had an experience, even nung nasa Saudi Arabia kayo, you know? So, medyo mahihirapan kayo pagdating sa mga, bills payment. Kasi dito, inyo lahat. Wala pong free transportation, walang free housing, wala lahat. Pero, ang kagandahan lang dito, mataas ang sahod pagdating sa mga RN, pagdating sa mga nurse. Char. 'Di ba? Kasi pinapahalagahan nila ang mga nurses dito. Pagdating naman sa sahod, okay, yung mga puti lang yung mga nagreklamo parati na mababa yung sahod. Pero kung ikukumpara mo yung sahod ng isang nurse dito sa Amerika kumpara doon sa mga nasa Middle East, Qatar, Abu Dhabi, or kung ano man, napakataas ng sahod ng pagiging isang nurse dito sa Amerika. Isang matinding katunayan ay hindi mo magiging ka-level ng sahod yung mga truck driver, yung mga driver ng ospital, o kaya yung mga, di ba? Hindi porket American citizen sila, mas mataas na yung sahod nila kesa sa'yo. Nakadepende ang sahod dito ng isang tao, how difficult the job is, how difficult to be in that position, 'di ba? Kung kailangan mo ba ng lisensya, kung kailangan mo ba ng BSN degree, mga ganyan. So, hindi ito nakadepende sa iyong nationality. Unlike doon sa iba, nakadepende sa isang nationality. Mas mataas pa yung sweldo ng isang driver kasi citizen siya doon sa kesa sa'yo na isang nurse. 'Di ba? Nagpapakahirap na mag-jambi at mag-boracectomy. Pero mas mataas pa pala yung sahod ng mga paupo-upo lang at pa-drive-drive lang sa inyong ospital. O 'di ba? Masakit na katotohanan, pero 'yon ang totoo. So, dito sa Amerika hindi. So, maayos yung pasahod dito kapag isa kang registered nurse o kaya medtech or kung ano man. So, ang ipon mo, nakadepende na lang yan sa iyong bills at kung papaano ka magbabudget. So, papaano mo malelesen yung stress mo pagdating sa bills dito? Mga beshi, ang pinaka number 1, number 2, or top 2 na gastusin mo dito on your bills for your first 6 months to a year is your house, yung rent. Pangalawa, yung car. Ito ang pinaka matinding gastos or matinding top 2 na bills payment mo dito sa Jamaica. Sunod-sunod lang yung mga kuryente, yung mga phone plan, yung mga ganyan. So, sunod-sunod na lang yan. Yung mga insurance, ganyan. Hindi na siya hindi siya yung top, talaga, pinaka-highest level, bombascious. So, top 2, car and your rental. So, if you can maximize or kung pwede mong i-minimize yung iyong rental, car, lahat na ng bills payment mo, kung pwede mong i-maximize to 30%, 25 to 30%, you are very practical. Excellent! Palakpakan! Diba? Kasi at least 70% is mapapaket mo, maibubulsa mo, maiipon mo. Diba? Ang sarap, okay? Na 25 to 30% lang ng iyong net income ang napupunta sa bills. Kasi alam mo kung bakit? Mai-encourage kang mag-OT, mai-encourage kang magtrabaho ng bonggang-bongga. Kasi alam mo na ang perang pumapasok sa paycheck mo ay may napupuntahan. Okay? Meron yung pagod at pawis mo ay worth it. Hindi yung parang dudulas lang sa kamay mo tapos lilipad sa mga bills mo. O, di ba? Bonggacious! Huwag magagalit yung mga charis. So, if you can manage 25 to 30% ng net income mo ay para lang sa mga bills mo, you are a very excellent immigrant. Bonggacious ng bonggang-bongga. Pangalawa, kapag napunta ka naman sa 35, 40%, or 45%, o kaya 50%,
you are good. Okay na yan, di ba? Medyo sosyalin ka ng onte, pero ano ka, nagbabudget, ganyan-ganyan. So, okay na yon. At least 50% ng sahod mo. Kunyari, meron kang sahod na $5,000, so 2,500 yung yung sahod, yung mo. O kaya meron kang $5,000 net income per month. Wala pa yung OT ha. Tapos, nakakaipon ka ng mga $3,000 o kaya $2,500. Okay na yan. Goods ka na. 'Di ba? Goods ka na. Okay na yan. Bonggang-bongga na yan. At least, 'di ba? Sa pagbabudget, always, wag na wag isasama ang overtime pay. Please lang sa iyong expected net income per month. Please, wag na wag. Kasi, hindi always or every time na nakakapag-OT tayo. 'Di ba? Hindi always healthy tayo at meron tayong lakas, inspiration, motivation para mag-overtime. No. Ako nga, nag-OT lang ako kapag meron akong bibilhin, kapag meron akong upcoming travel, that's it. Kasi nakakapag-ipon ako, nakakapag-bulsa ako ng ipon, nakakapag-contribute ako sa kung saan ko mang dadalhin yung pera ko kahit hindi ako mag-OT. Kayang-kaya, 'di ba? Kung mag-OT man ako, ekstrang pera ko na 'yon, 'di ba? Ayan. Pangalawa, huwag masyadong magiging ambisyosa mga beshi. Tips. Huwag magiging ambisyosa. 'Di ba? May mga tao na parang ambisyosa. Ay, ganito, bibili na agad ako ng bahay kasi nga sayang yung rent. O, 'di ba? Ito ang take ko diyan mga beshi. Pagdating sa quotation na sayang ang rent, pakitingnan sa mortgage payment mo, magkano yung napupunta. Kunyari, meron kang mortgage payment ng $2,000. Okay? Magkano ba dyan ang napupunta sa interest? Magkano ba dyan ang nagpupunta sa mortgage insurance? Magkano ba dyan ang napupunta sa ganito, ganyan? Okay? Kung yung renta mo is much lesser ng mga interest payment and everything, 'di ba? Go for rent for me. Instead of buying a house ng bonggang-bongga. Pag naubos mo yung bayaran, yung house na yan mga beshi, hindi ka pa rin ligtas. Kasi mababayad ka pa rin yearly ng property tax, at walang kamatayang property tax. Huwag masyadong dependent na sayang yung rent. Kasi baka mas malaki pa yung interest at surcharges na binabayad mo kesa sa renta mo ngayon. 'Di ba? Kung renta mo is $3,000 at yung mortgage mo lang is 2,500, siguro okay na bumili ka ng bahay. 'Di ba? Masyado kasing sigurong sosyalin yung kinuha mong bahay. 'Di ba? Kanya-kanya tayo ng priorities. Kung gusto mong magpasosyal dito at magpakalunod sa bills mo, edi go for it. Shut up! 'Di ba? Ayoko na magtakal doon masyado doon sa pagbili ng bahay kasi hindi naman ako expert doon. 'Di ba? Sayang. Sayang yung pera na sa bangko lang daw. I'm not saying that you put all of your money in banks. I myself, I do not put money in banks. Never. All of my money. The only money that should be in your bank account is your emergency fund and your savings na onte. O diba? Yun lang. The rest should be working for you. Should be in investment. Okay? We should not, okay, dapat nag-work yung money at kumikita yung pera at nagtatrabaho yung pera para sa'yo. Okay? We should not be slave to money. Money should be our slave to work for us and create wealth. Shut up! Diba? Dapat hindi ka alipin ng pera. Dapat
pera ang inaalipin mo para magtrabaho at kumita ng pera para sa'yo. O, diba, bonggations? So, yon. Ano pa? Yun lang siguro. Tapos, pag ano naman, sa car naman, wag masyadong ambisyosa na dapat brand new, na dapat ganito, ganyan, na dapat, this is my dream car! Shalak. Nakasakay ka nga sa dream car mo. Pero, lahat naman ng sweldo mo ay napupunta lang sa car. O, diba? This is my dream car. This is what I want. This is shalak. Lokohin mong nenang mo. Tapos araw-araw, alam mo kung ano mangyayari kapag ganyan? Yung parang araw-araw, yung bills mo ay napupunta lang. Yung sahod mo ay napupunta lang sa bills mo. Araw-araw, besh. Nasa my day mo, araw-araw, yung picture ng car mo, picture ng bahay mo, picture ng kung ano-ano mo. Yun ang mangyayari dahil. Yung parang, you will try to convince yourself that this is worth it. That this is it. I'm living the drive. I'm living the drive. I'm living an American dream. Napakayaman ko. Ang ganda ng bahay ko. Ang ganda ng kotse ko. I'm very, very financially stable. Diba? And yet, you are just fooling yourself. You are just fooling everybody else. You know? Niloloko mo lang yung sarili mo. Okay? Remember, the road to wealth creation is telling the truth about who you are. Tell the truth about who you are, you know, and act according to your net worth, you will have wealth creation. Diba? In the future, sisigla at sisigla ang iyong financial, financial status. Kumbaga, diba? Diba? So, tell the truth. Kung mahirap ka, wag mag-act ng mayaman, mga beshi. Wag umaktong mayaman kung wala namang pera, 'di ba? Kasi niloloko mo lang yung sarili mo. Acting like a rich, pero yung net worth mababa pala, o 'di ba? Hindi ko sinasabing sobrang yaman ko. Wala akong sinabing gano'n. Pero umakto ng naayon sa nang naayon lamang sa kung anong meron ka. O, diba? Don't fool yourself. O siya, sige na mga inday! Hanggang dito na lang. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye! Shut up! Ang dami na namang ang dami na namang malilurky sa akin. Thank you. Bye-bye, everyone.